Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan, lalo na sa mga kabataan na gusto ng totoong usap at sa mga OFWs na nanonood habang nagpapahinga pagkatapos ng mahabang shift. Ngayong April 2026, Sara humingi na ng tulong sa Supreme Court. Nagmamakaawa na raw o talagang ginagamit lang ng ilang political forces ang impeachment bilang weapon para patalsikin ang isang vice president na consistent na kritiko ng administrasyon. Kaso mo to, Lenny, Alpotera, o mas malalim pa. Today, we dissect this with facts, constitutional law, historical context, at critical na analysis, walang kinikilingan, pero laging pro-truth at pro-rule of law. Kung baguhan ka sa politika, stay tuned. Intellectual yet engaging ito. Like and subscribe na para hindi ka maiwan sa balita. Mga kababayan, let's go back to facts. Noong 2025, nag-file ang House ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero ang Supreme Court, sa isang unanimous decision, declared it unconstitutional dahil sa violation ng one-year bar rule sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng 1987 Constitution. January 2026, pinagtibay pa ng Supreme Court ang desisyon na yon. Fast forward to 2026, bagong impeachment complaints ulit. Accusations, confidential funds misuse, betrayal of public trust, at kahit grave threats daw laban sa first family. Ngayon, ang kampo ni Sara ay nag-file ng petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court with prayer for temporary restraining order, TRO. Sabi ng defense team, hindi ito pag-iwas ng proseso. Ito ay paghingi ng clarity kung sumusunod ba talaga ang House sa Constitution. Bakit pa ulit-ulit? Dahil ba sa genuine accountability o political vendetta pagkatapos ng falling out ng unit team? Critical thinking muna tayo bago mag-judge. Sa constitutional law, ang Supreme Court ay ang final arbiter ng batas. Kapag may procedural defect like violating the one-year bar rule or insufficient substance, pwedeng mag-intervene ang Supreme Court. VP, Sara's camp is arguing exactly that. They're not saying wag na akong i-impeach ever. They are saying gawin nyo ng tama ang proseso. Parang sa basketball, hindi pwedeng mag-foul ka ng foul tapos magre-reklamo ka pag tinawag ng referee. Rule of law applies to everyone, kahit sa majority sa House of Representatives. Compare natin sa past cases, Estrada, Corona, at iba pa. Ano ang lesson? Impeachment is political, pero dapat may constitutional guardrails, Kung wala, nagiging tool na lang ito ng political harassment. Para sa mga kabataan, imaginein mo, kung pwede kang i-impeach kahit walang solid evidence, paano na ang demokrasya? Para sa mga OFWs, habang kayo nagtatrabaho abroad para suportahan ang pamilya, importante na stable at predictable ang gobyerno natin, hindi puro drama. Okay, sino bang nasa likod nito? Kasalanan mo to maraming nagsasabi, kasalanan mo to, Lenny, at ang mga opposition forces o Alpotera, political operators na galit sa Duterte legacy. Matagal nang may tensyon pagkatapos magka-fall out si Sara at ang Marcos administration mula sa confidential funds issue hanggang sa public statements. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ulit pagkatapos ng Supreme Court ruling na pabor kay Sara Duterte? Kapag ang impeachment ay ginagamit para i-neutralize ang isang strong 2028 presidential contender, hindi na yun accountability. Yun na ang political elimination. Sara has consistently positioned herself as defender of the people, especially on issues like inflation, price crisis, at drug war legacy. Habang ang iba, busy sa power play. Sa politika, ang humingi ng tulong sa Supreme Court ay hindi pagmamakaawa. It's exercising your constitutional right. Parang magpagpunta sa doktor kapag may sakit, hindi dahil mahina ka, kundi dahil ayaw mong mamatay sa mali-maling gamot. Mga kabataan, bakit importante ito sa inyo? Dahil ang future nyo ang nakataya. Kung ang politika natin ay puro personal vendetta, imbes na good governance, paano na ang education reform, job opportunities at digital economy? OFWs, kayo ang backbone ng economy. Habang kayo nagpapadala ng remittances, gusto nyo ba ng gobyernong stable o puro ingay at impeachment drama?
Sara Duterte has strong support from the masses and provinces dahil sa hands-on style niya. Ang Supreme Court ay dapat maging bulwark laban sa abuse of power kahit sino pa ang nasa puder. By the way, mga kababayan, habang pinag-uusapan natin ang politika, huwag natin kalimutan ang sarili natin. Para sa mga OFWs na laging on the go at kabataan na busy sa studies o work from home, check nyo ang Jisoo Life handheld fan bro sa Shopee o Lazada. Super handy sa init ng Pilipinas o abroad. Para naman sa health, no? Xiaomi Smart Band 9. Track nyo ang steps, sleep at heart rate ninyo. Importante yan para hindi kayo mapagod ng sobra. Wireless earbuds para sa mga long call sa pamilya o podcast tungkol sa politics like this. At para sa wellness, vitamin C at zinc supplements at portable smoothie blender. Madaling mag-prepare ng healthy drinks kahit busy. K-Beauty Skincare at posture corrector din para manatiling fresh at walang sakit sa likod kahit matagal nakaupo o nakatayo sa trabaho. Link sa description at pin comment. Supporting quality products while supporting truth-telling channels, win-win yan mga kababayan. Sa isang mature democracy, ang opposition ay dapat mag-criticize ng may substance, hindi puro character assassination. Ang Supreme Court ay na-test na noon at sa 2025 case, they stood for the Constitution. Will they do it again? Ang mga nagmamadali sa impeachment parang yung mga ayaw maghintay sa due process. Pero kapag sila naman ang nasa kabilang side, biglang rule of law ang champ, selective memory match. Para sa 2028 elections, ang ganitong drama ay nagpapakita kung sino talaga ang may prinsipyo. Sara is fighting not just for herself, but for the idea that no one is above the law, including those in power who weaponize Congress. Mga kababayan yan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot mga kaibigan, walang kinikilingan din mga kababayan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Hit like kung naniniwala kayo sa rule of law. Comment down below kung ano ang tingin ninyo sa Supreme Court. Okay? Stay informed mga kaibigan Talagang ngayon petition ni Sara ay talagang tingin nyo sa Supreme Court petition ni Sara at share sa mga kaibigan nyo, lalo na sa mga OFW groups at youth chats natin mga kaibigan. Okay Salamat sa panonood ng buong video. Stay informed, stay critical at laging isipang mabuti bago magdesisyon. This is Lan from the #WalkWithLan, bringing you unfiltered Philippine politics with facts and wit. See you in the next one. God bless Pilipinas.